Hi guys, good afternoon. So, ikukwento ko sa inyo yung result ng aking mga test. So, dumating kami dito Miyerkules ng gabi. And then Huwebes ng umaga, nagpa-check up agad kami. And then sabi ni Doc Gautam dito sa hospital, hindi siya convinced doon sa ultrasound na ginawa doon sa Chitwan. So nag-request siya ng LBC, liquid-based cytology. May pinasok sa akin, kumuha sila ng sample guys, and then yun, chinek nila. So yung LBC, doon na-detect kung may cancer tayo sa ating looban, dito sa ating loob ng ating pekpek. And then nag-request din siya ng TVS, transvaginal transvaginal something, scanning ata, TVS. So yun, may pinasok sa aking pekpek at ayun, in-ultrasound doon sa loob. So ito ang result ng aking TVS. Ayan guys, yung ultrasound sa loob ko. Ayan ang aking resulta. Bulky ang aking uterus dahil nga sa aking fibroid. Then no mass in the pelvic cavity, bulky uterus, well-defined lesion. Ayun, ito yung aking sana yun. Well-defined lesion. Ito na yung guys, yung aking fibroid. Lumaki siya. 5.8 times 4.0 centimeter. Yung dati kong ultrasound sa Chitwan, ganito lang siya kalaki guys. Ay, asan na? Ito pala yun. 8.7. Pareho lang pala. Akala ko kasi, dati ito. Hypoechoic. Ito, akala ko dati, ito yung size ng Baka ito, bakit ito yung in-underline ni Doc? Hindi, ito anteverted uterus. Ito yung size ng uterus ko. Ito yung size nung fibroid ko dati. Sa ultrasound dun sa Chitwan. 43 times 44 mm. Tapos naging siya guys, 5.8 times 0.0. So lumaki after a few months. Kasi nga hindi ako nakainom nung pampatunaw. Hindi ko na-try. Kasi nga yung dugo ko So ayun guys, yung sa transvaginal, yung ultrasound. Ito yung sa LBC, liquid-based, ayun guys, liquid-based cytology. So may kinuha silang sample sa loob ng aking pekpek, and then chinek nila. Tapos ayan yung result, satisfactory for evaluation. Smear shows predominance of superficial squamous cells mixed with blah, blah, blah. Moderate acute inflammatory cell infiltrate. More Doderlin bacilli are also seen. Negative for intraepithelial lesion or malignancy. So, negative tayo for cancer, guys. So, very nice, no? Natuwa ako kahapon na maganda yung ating result. Except lang dun talaga sa fibroid. So, pagkatapos nito, Huwebes ng hapon, bumalik kami kay Doc with the result. Ito result ng dalawang test. So, yun sabi niya, kailangan talaga siyang surgery, laparoscopy, kasi malaki, tsaka wala naman akong planong manganak. Kung maliit lang siya, pwede daw siyang operahan through sa aking vagina. Pero malaki siya, so kailangan nang tanggalin ang buong uterus. Pero hindi niya tatanggalin ang ovary or yung ibang part ng aking sa loob. Kasi ikikip nilang ovary para sa sa aking hormones, para walang side effect guys. Kasi kung wala tayong hormones, yun, marami tayong nararamdaman sa katawan. Kung mens naman, siguro meron pa rin, pero hindi ganun ka grabe, no? Kung mawala ang ating mens,
Kung mawala ang men, siguro may mga side effect pero hindi ganun kagrabe. Kung mawala ang ating hormones. Kasi yun ang parang nagkakos ng hot flash, yung sakit ng ulo, kung ano-anong mga nararamdaman mo sa katawan. So, yun, hindi maganda guys pag mawala ang ovary. So, ayun, nag-ano siya ng surgery. So, sabi ni Santos na, oh sige, we'll do it here. Sure na siya guys. Pero, that night na dumating kami dito, sabi ko, mas gusto ko surgery sa Chituan. Kasi, mas gusto kong mag-recover doon. Mas komportable ako doon. Mga bata makakapag-school. Kung dito ako mag-surgery, it will take time. Paano yung pag-aaral ng mga bata. And then, hindi ako komportable, hindi ako sanay sa lugar dito. Pero sabi niya, dito na tayo magpa-opera. Nung nagbago ang isip niya, tinawagan niya kasi yung chairman na connection niya. Sabi na, mas maganda kung dito kayo sa Chituan. Kasi, pwede mong gawin yan sa government hospital. Kasi bakit daw magbabayad ng malaki kung pwede naman na gawin sa government hospital. So, ayun, nabago na naman ang kanyang isip. Pero, kahapon, ginawa na ang pre-op na mga test, guys. So, ito yung mga pre-op na test na ginawa kahapon. Kasi nga, sabi niya dito na mag-opera. So, ayun. Pre-op investigation, nagbayad kami ng 6K. Ayan. CT, HB spot, HCV spot, HIV spot, urea, urine, blood glucose, viral blood group, BT, CBC, creatinine. Ayan, 6,000 ang binayaran niya. Ayan. And then ito, chest x-ray. Ayan, 465. 550 for ECG. Ayan. So, nung chinek, kaninang umaga, chinek yung mga result ko, okay daw lahat. Itong ECG ko, okay. Itong x-ray ko, okay. Itong ibang okay lahat. Except daw sa aking hemoglobin. Ayan, 6.83. Masyadong mababa. Ayan. So, kung dito ako magpapa-opera, hindi pa pwede kasi kailangan ako ng blood transfusion. Isang bag siguro yung sabi ni Doc, nakalimutan ko na. So, since hindi ako dito magpapa-opera, hindi na ako magpapa-admit guys kasi for what? Doon na lang sa Chituan lahat. And then, yun, sinabi na lang namin doon sa, wala si Doc Gautam, babae yung nandoon, yung assistant niya, trainee or assistant. Sinabi na lang namin na, we'll prepare the funds. Tsaka babalik kami kung anong magiging desisyon. Hindi na kami nagpa-admit kasi nag-insist siya na magpa-admit ako. Sabi ko, wag na, umuwi na tayo. Kasi grabe ng gastos. Pero masaya ako, natuwa ako na ginawa ko ang lahat ng test na to guys. Yung LBC, lalo na yung LBC, tsaka yung transvaginal. So, yung fibroid lang talaga kailangan tanggalin yung buong uterus ko. So, ayun lang guys. Mabalik tayo ng Chituan at doon tayo magpapa-opera as soon as possible. Sinabi ko na kay Santos, make it happen now. Kasi, kailangan na nating ipatanggal. No? So, it's either doon sa Bharatpur, Samodai, kung saan ako nagpapa-check up guys sa private, kung saan si Dr. Sunil naka-base, isa siya sa may-ari ng ospital na yon. So, kung pumayag naman na siya sa discount, pero if makagawa si Santos ng paraan para maoperahan tayo sa government hospital, I don't mind kasi okay naman ang siguro ang laparoscopy doon. Maingat naman kung si Sunil ang magiging doktor ko kasi nagtatrabaho din siya doon sa Bharatpur Government Hospital guys. Kung si Sunil sana yung magiging same doctor ko, edi mas okay kung papayag siya. Pero hindi ko alam kung anong diskarte ni Santos dito. So, either way, okay sa akin na operahan sa government o doon sa Bharatpur Samodai sa private. So, ayun lang guys, babalik tayo ng Chituan siguro Sunday or Monday. Ngayon ay Friday. So may bukas tayo, Sunday. Monday kasi Sunday may pasok, tapos Monday walang pasok.
Kasi yun nga, Saraswati Puja, yun yung God of Education nila. So lahat ng school, libre ang enrollment. So pupunta doon ng mga batang gustong magpa-enroll. Yung mga, lalo na yung mga playgroup, tsaka yung mga nasa Montessori, free sila. Free ang kanilang enrollment, something. Ganun. Free ang kanilang admission, ganun. So, ayun lang guys, ang nangyari sa ating pagpapacheck dito sa Chitwan, at least, sa Kathmandu. So, at least ba naka-second opinion and confirm na kailangan talaga natin ng surgery. So, ayun lang thank you so much everyone. Yun lang ang ating vlog. Malamig dito sa Kathmandu guys. Malamig sa umaga pero hindi na kasing lamig dati. So, ayun lang ating chika. Thank you all so much. God bless. Amping mong tanan. Thank you from the bottom of my heart sa inyong pagpapanood ng aking mga videos guys. So, yun. Thank you. Bye.